May batayan eh. Lahat may batayan. Pagdating sa relihiyon, ang batayan, Biblia. Ang salita ng Diyos, tinatanggap lahat ng mga pastor ang Biblia. O, pakinggan nyo sabi ng Diyos. Hagay 2:11, pakilagay sa screen. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Utos ba yung magtanong? Kanino ka magtatanong? Hindi ba sa mangangaral? Sa saserdote? O, Englishin natin. Thus saith the Lord of hosts, ask now the priests concerning the law, See? saying, If you have something to understand or you have to know with regards to the law of God, sinong tatanungin mo? Mga saserdote, mga mangangaral. Sabi ng Diyos, magtanong ka eh. Kaya nga ating pamagat, itanong mo kay... nagpapatanong ako kasi hindi ako natatakot matanong. Utos kasi ng Diyos yun na tao magtanong. Kanila. Meron po bang guideline ng Bible na kung paano malilesen yung friction? Dahil minsan masakit talagang isipin na katulad ko, maliit yung anak ko. Bigyan kita ng guide, kapatid. Huwag mong ipagsasabi. Atin-atin na lang. Ito, bigyan kitang guide. Ang Diyos, gusto niya manalangin tayo, no? He commands us to pray. But He wants us to pray privately. It is an affair between yourself and your God. Bakit gusto niya privately? Kasi nakikinig si Satanas eh. Nagmamasid si Satanas. Kung nananalangin ka privately, walang maririnig si Satanas, hindi niya alam yung hinihingi mo sa Diyos, hindi niya alam yung balak mo. So wala siyang mailalagay na hindrance. Nakukuha mo punto ko? Sama po. Hindi naman kasi alam ni Satanas yung nandito eh. Ang nakakaalam nun, Diyos lang eh. 17 webigis ng Jeremias. ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Sino raw nakakaalam ng puso? Ang Diyos. Di naman niya sinabing, sino nakakaalam? Akong Panginoon, saka si Satanas. Di naman sinabi. So, Siya lang eh. kung sakali ba nananalangin ka kasama ng asawa niya, maaring matrick din lalo ni Satanas yung asawa niya. Pwede. Tungkol sa... Pwede. Kaya nga ang hatol ni Kristo, mas maganda manalangin ka privately. Although nananalangin din kami pangkalahatan, pero, di ba meron tayong kanya-kanyang hinihiling nasa puso? Hindi naman naririnig ni Satanas yun eh, di ba? No. Yung balak mo, huwag mong paalam kay Satanas, hahadlangan kanya eh. Ngayon, ang ibig ko lang sabihin, mabuti basahin muna natin yung Mateo 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. See, sabi sa English, but thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. So, ang gusto ng Ama, sikreto. Ngayon, para wag kang makakita ng mga hindrances along the way, nagpapadoktrina ka, huwag mo munang ipabalita. Have a mastery of what you are trying to discover. Pagka natapos mo na, saka mo balita. Kasi babalita mo na agad, pipigilan ka ng asawa mo, ng nanay mo, kagaya ng kapatid kanina. Tinatakwil na raw siya nung... Nagsusuri ka pa lang eh. Keep it for yourself. Makinig ka muna, basa ka ng Biblia, huwag ka muna maingay kung saang grupo ka sasama. Kasi pag nalaman ng sa aking kasasama, sisiraan ka na. Kaya ang demonyo, nakakaano yan eh. Nakikinig yan, nagmamasid yan. Kung saan ka mahina, doon ka niya susundutin para mapigilan ka. Kaya sa ating pananalangin sa Ama, dapat sikreto eh. Diyos, tulungan mo po sana ako makakita ng trabaho. Pag nagkatrabaho po ako, maglilingkod ako sa iyo ng matapat.
Gagawin sa pag nagkatrabaho ka pala ha, maglilingkod ka sa Diyos, pipigilan ko yung employer. Hindi kita ipapatanggap, etc., etc. Ganun yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa puso. Maintain a secret line of communication between you and your God, and God will always be considerate. Tandaan mo yung kapatid. Yun ang sikreto nung tinatanong mo sa akin. Kaya si San Pablo, nung dumating sa kanya yung pahiwatig ni Kristo, wala siyang pinagsabihan kahit sino. Dire-diretso siyang sumangguni kay Kristo. Basahin natin yung Galacia. Naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Di siya nagtanong sa tao. Di siya sumangguni sa laman at sa dugo. Wala siyang pinagsabihan. Pagdating sa kanya ng pahayag ni Kristo, dire-diretso siya. Ni wala siyang tinanong na kamag-anak o tatay o nanay kasi baka mapigilan pa siya. Nakuha mo punto ka pa. Salamat po sa inyo. Sige, salamat.